Inirekomenda ng Kamara ang paghahain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng mga reklamo si Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa umunoy maling paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng mahigit 112 million na confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa nito ang bise. Technical malversation, perjury, bribery at plunder ang inirekomendang ikaso sa bise. This is the only and first Vice President to request excessive amount of confidential funds in comparison with the past Vice President. Ang rekomendasyon, base sa mga isinagawang pagdinig ng komite na inisnab naman daw ng mga ipinatawag na opisyal. It stemmed from the refusal to answer key questions. Vice President Sara skipped multiple hearings labeling them as political theater and issued travel orders to invited officials as excuse for their in-attendance. Binanggit din ni Chua ang alegasyon ng ilang dating DepEd officials na sangkot sa procurement na nakatanggap sila ng white envelopes na naglalaman ng pera mula sa isang tauhan ng bise. Gayun din ang mga kaduda-dudang pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt o resibo ng mga binigyan umano ng confidential funds, kabilang ang ilang kapangalan ng mga chichirya at cellphone. Questionable acknowledgement receipts were established. Dubious or fabricated with fictitious, repeated names, similar handwriting. We received a certification from the PSA claiming that no such name exists. Kinwestiyon din kung bakit kinailangang gumamit ng confidential funds ang bise. The OBP does not have a national security mandate and use confidential funds on programs, activities, and projects not in the PFP. Pinagtibay rin ang rekomendasyong magsampa ng criminal, civil at administrative charges para sa technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd. Pinagtibay rin ang rekomendasyong higpitan ang requirements sa paggamit ng confidential funds, lalo na mga ahensyang sibilyan, at bigatan ng parusa sa lulustay nito. Sinisika pa naming hinga ng pahayag si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.